Kwentong Bayan. Dahil hindi napagbigyan ang pakiusap, gumawa ng matinding kasamaan ang isang tao. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mario. Taong 1963, Laganes. Magandang araw, Aling Soledad. Ang aga niyo po yata ngayon ah. Saan ho ba ang punta niyo? Wika ni Mang Berto. Si Aling Soledad ay byuda at may isang anak na binata. Linggo ng araw na ito, naging panata na ni Aling Soledad na dumalo ng misa. Ito lang ang pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob at nakakapitan sa araw-araw na pakikibaka sa hamon ng buhay. Magandang araw naman, Roberto. Nakalimutan mo ba? Linggo at unang misa sa buwan. Ay syempre, kailangan maaga tayo sa simbahan. Ikaw ba? Kailan ka ba susubok na magsimba, Roberto? Tugon ni Aling Soledad. Hindi naman umimik ang lalaki, kaya nagpatuloy na ang matanda sa simbahan. O siya, aalis na ako ha. Pakitignan na lang si Pepe. Napasarap ang tulog eh. Sabihin mo sa kanya yung mga ibinilin ko. Naroon lang ako sa simbahan kamo. Wika ni Aling Soledad. Matapos tumuloy na sa paglalakad ng matanda. Ay, ang matandang to talaga, oo. Nagtatanong lang eh. Wika ni Mang Roberto sa sarili. Samantalang sa bahay naman ni Aling Soledad, naroon at gising si Pepe. Nagpapanggap lang itong tulog para hindi mapilit ng ina na magsimba. Tamad si Pepe sa mga gantong bagay. Mas gusto niya pang pumunta sa bukid at kakahuyan. May-ari sila ng sakahan sa lugar at marami silang tauhan na nagsasaka para sa kanila. Wala namang hilig si Pepe sa pagtatanim at pagbungkal. Madalas lang siyang naroon para makipagkwentuhan sa mga magsasaka at umiwas sa utos at sermon ni Aling Soledad. Ikaw talaga, Pepe. Nagtulog-tulugan ka na naman, ano? Umalis na ang nanay mo ang sabi. Ikaw na muna ang bahala sa kalabaw niyo. Pagkatapos, sumunod ka daw sa kanya sa bayan. Alam mo naman kung saan siya makikita. Wika ni Mang Berto. Ay nako, si nanay naman ayaw paawat sa pagyaya sa simbahan. Ang sabi pa, masusunog ako sa impyerno kapag hindi ako nagbago ng ugali. Ay isa pa po, aantukin lang ako sa simbahan eh. Eh di mas magagalit lang sa akin si nanay. Wika ni Pepe. Pumunta naman kagad ito sa bukid para tignan ng kalabaw. Iniisip pa ni Pepe kung susunod ba siya sa bayan o muling irarason na hindi siya nasabihan ni Mang Berto. Kaso nga lang nang makarating sa bukid, nagulat si Pepe nang makita na nakahandusay ang kalabaw. Puno ng kalmot at kagatang katawan. Pira-piraso na tila nilapa ng mabangis na hayop. Napatakbo si Pepe papunta kay Mang Berto para humingi ng tulong. Masyado pang maaga ng mga sandaling iyon, kaya wala pa ang ibang manggagawa. Tulong po, Mang Roberto. Yung kalabaw po namin pinatay eh. Wasak po yun dyan. Ano pong gagawin ko? Tanong ni Pepe. Kagad namang lumabas ng bahay si Mang Roberto at lumapit kay Pepe. Ano sabi mo, warakan dyan? Ang mabuti pa pumunta ka muna kay Kapitan. Tatawagin ko lang sila Tomas nang mapatignan natin. Sabihin mo kay Kapitan ang nangyari. Pasunurin mo sa bukid. Tugon ni Mang Roberto. Kagad namang sumunod si Pepe. Patakbong pumunta sa tahanan ng kapitan. Habang si Mang Roberto naman pinuntahan ng trabador ni Aling Soledad, ipinaalam ang nangyari sa kalabaw ng amo.
Ganun ba, Roberto? Ilang araw na kaming nakakakita ng malaking aso na umaaligid. Akala ko naman asong ligaw lang kaya hinayaan ko eh. Sigurado ko, siya ang pumatay sa buntis sa kalabaw ni Aling Soledad. Wika ni Mang Tomas. Ang mabuti pa, samahan niyo na ako sa bukid. Kailangan ko pang mailibing ang hayop. Tugon ni Mang Berto. Samantalang sa tahanan naman ng kapitan. Kasi kapitan, pinapunta po ka ni Mang Roberto eh. Nakita ko po yung kalabaw namin wasak yung tiyan. Kaya ano po eh, sigurado pong may pumatay sa alaga namin. Ano pong gagawin ko? Nasa bayan pa po si nanay eh. Wika ni Pepe sa kapitan. Magandang umaga, iho. Kumalma ka muna. Hayaan mo. Papaimbestigahan natin ang nangyari. Ang mabuti pa, ipapasundo ko na lang ang nanay mo sa bayan. Baka maghapon na namang yun nasa simbahan eh. Alam mo naman si Aling Soledad. Tugon ng kapitan. Matapos nun mabilis na kumalat ang balita sa buong lugar. Maraming haka-haka. Bumalik muli ang aswang na namiminsala ng kabuhayan, pati na rin ng kapayapaan ng baryo. Walang may alam kung saan ito nagmula. Nagawa na rin nilang matunton ang kuta ng nilalang, ngunit natakasan pa rin sila. Kaya muling nabalot ng pangamba ang mga residente dahil nanumbalik na ang salot na aswang. Siguradong maaapektuhan na naman ang araw-araw nilang pamumuhay. Nang makarating naman kay Aling Soledad ang nangyari, halos atake nito sa puso sa nalaman. Yun lamang ang nag-iisang kalabaw at wala naman silang pera para bumili pa. May sakit sa puso ang ginang, kaya labis na nabahala si Pepe sa kalagayan ng ina. Wala naman din siyang maitutulong. Palamunin lang ito sa tahanan at madalas lang gumagala. Dahil sa nangyari, ilang araw nang may sakit si Aling Soledad, nakaratay na lang sa higaan. Anak ko, hindi na ako makakapunta sa simbahan ngayon. Kahit isa man lang sana sa atin na makapunta. Pagbigyan mo naman ng nanay, anak. Ikaw na muna ang magsimba at hingi mo ng tulong ang kabuhayan natin at kalusugan. Wika ni Aling Soledad. Wala namang nagawa pa si Pepe. Mahal niya ang ina at kahit matigas ang ulo, mabait ito sa mga magulang. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Sige na ho. Ako na po ang pupunta ng simbahan. Magpahinga na lang muna kayo. Magpalakas po kayo. Tugon ni Pepe. Tinupad niya ang pangako sa ina at pumunta siya ng bayan. Matapos ang 15 taon na hindi pagsimba, ngayon lang siya muling nakatapak ng simbahan. Maging sa bayan umabot na ang usapin patungkol sa salot na aswang. Hindi lang pala kami ang napinsala ng pesteng aswang na yan. Kung meron lang sanang tao na kayang patayin yan, edi sana mas mapayapa at masagana ang bayang to. Ito ang iniisip ng binata habang nasa loob ng simbahan at nakikinig ng misa. Wala man sa ugali ang pagdarasal. Humingi pa rin siya ng tulong sa pagdarasal na maging maayos ang ina at mailayo sila sa bagsik ng aswang. Nang matapos ang misa, kaagad naglakad pauwi ang binata. Hanggang sa may matandang lalaki na nagsalita sa likuran ni Pepe. Magandang umaga, Iho. Pasensya ka na kung naabala kita. Itatanong ko lang sana kung kilala mo si Soledad na byuda. Sa pagkakalam ko, nasa baryong ito ang bahay niya. Wika ng matanda. Magandang araw din po sa inyo, Tatang. Bakit niyo po hinahanap si nanay? Sino po ba kayo? Meron po ba kayong kailangan sa kanya? Tanong ni Pepe. Napangiti naman sa kanya ang matanda. Aba, kalain mo nga naman oh.
Ikaw na palang anak ni Soledad. Ako nga pala si Tata Ulong. Kakilala ko ng nanay mo eh. Hindi naman sa nagmamalabis ano. Baka pwede naman akong sumabay sa'yo. Matagal ko nang hindi nakikita si Soledad. Kumusta naman ang nanay mo? Wika ni Tata Ulong. Pinagdudahan naman ito ni Pepe. Wala naman siyang naaalala na nabanggit na kamag-anak o kaibigan na nagngangalang Ulong. Puro uban at puti na ang mga kilay at balbas ng matanda. Medyo kakaiba din ang pananamit ni Tata Ulong. Ngunit bilang paggalang, sinama niya pa rin ito sa tahanan. Kukumprontay na lang kung sakaling hindi talaga kakilala ng ina. Nang makarating sa bahay, pumasok na si Pepe at nilapitan ang ina. Iniwan niya muna si Tata Ulong sa labas. Nay, may matandang naghahanap po sa inyo. Tata Ulong daw po yung pangalan. Ang kulit po eh. Kilala daw po kayo at saka gusto kayong makausap. Wika ni Pepe habang kamot ang ulo. Kahit masama ang pakiramdam, biglang napabangon ang ina at pilit na naglakad palabas ng bahay. Kagad nitong nilapitan ang matanda at nagmano. Ay mano po tay, ano pong ginagawa nyo dito? Tanong ni Aling Soledad sa matanda. Nagulat si Pepe at napayuko. Hindi niya inaakala na lolo niya pala ang matandang kausap. Nahiya ang binata at marahang lumapit sa matanda sabay mano. May nakapagsabi sa akin na nagkasakit ka. At saka may problema din daw kayo sa baryo. Kaya naisipan ko na bisitahin ng uni kaiyatang apo ko. Hindi ko akalain. Ganito na pala kalaki si Pepe ang tangkada. Tapos magandang lalaki. Wika ni Tata Ulong. Lingid sa kaalaman ni Pepe, tanyag na manggagamot ang lolo sa kabundukang nasasakupan nito. Kagad naman silang pumasok sa tahanan at naghanda ng mga halamang gamot ang matanda. Pinainom niya ito sa anak. Para kay Tata Ulong, napakadaling gamutin ng mga ordinaryong karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga modernong gamot at medisina. Maraming salamat po tay sa pagpunta. Nung nakaraang linggo nabiktima po kami ng aswang. Yung nag-iisang kalabaw po namin napatay. Yun na nga lang ang naiwan ng tatay ni Pepe. At saka katuwang namin yun sa pagsasaka. Hindi ko na alam tay kung paano ipagpapatuloy ang sakahan eh. Kahit yung mga trabahador namin sa taniman nag-alisan na. Hindi na makapagsaka. Nangagamba rin sila sa buhay nila. Hanggang ngayon po, hindi pa rin nahuhuli ang aswang na gumagala. Paubos na po yung naitabi kong pera dahil sa karamdaman ko. At saka, araw-araw nagastos ho dito sa bahay. Wika ni Aling Soledad. Inalo naman siya ng matanda. Sinabing gagawa nila ng paraan ang problema ng baryo. Inabot din ito sa anak ang isang supot na may lamang pera. Dagdag pa ng matanda, doon muna siya mananatili. Mabilis namang lumipas ang mga araw at nakapagpalagayang loob na ni Pepe ang lolo. Apo, maaari mo ba akong samahan sa bukirin niyo? Gusto ko lang makita ang lugar eh. Nang matignan kung may mga posibleng bakas ng hinihinala niyong aswang doon. Habang hindi pa uli ang lahat, matigil na itong takot na bumabalot sa baryo niyo. Hindi kasi pwede yung ganyan eh. Mas lalong natutuwang manalasa ang nilalang kapag nalaman niyang takot sa kanya ang mga residente. Wika ni Tata Ulong. Dahil bago sa kanya ang manggagamot, napaisip si Pepe. Anong magagawa ni Tata Ulong sa aswang? Gayong kahit mahusay na mga ngaso ay walang magawa dito. Ngunit sinamahan pa rin niya ito sa bukid. Pagdating doon wala namang kakaibang ginawa si Tata Ulong. Tinignan lang nito ang matandang puno na pahingahan ng mga magsasaka.
at ang maliit na bukal na nasa dulo ng pag-aaring lupain. Ano po bang hinahanap nyo? Baka po matulungan ko kayo. May mga gamit ba tayo laban sa aswang? Pagpatak po ng 6:00 ng hapon, nasa loob na po ng bahay nila yung mga tao. Wala na pong gustong lumabas. Kahit nga po mga tanod takot ding rumonda eh. Wika ni Pepe. Ngunit hindi din naman masisisi ang mga kabaryo. Walang taong nasa tamang pag-iisip na isasakripisyo ang sarili para lamang malapa ng aswang. Ngunit seryoso ang mukha ni Tata Ulong. Tinitignan ang mga baka sa damuhan. Nang matapos niyaya na nito pauwi ang apo. Sa daanan pauwi nakasalubong nila si Mang Berto na humahangos. May dala itong maliit na bayong na tila may kabigatan ang laman. Nakangiti itong bumati sa dalawa at nagmano sa matanda. Magandang hapon po, Tata Ulong. Pepe, mukhang galing kayo sa bukid ah. Kumusta naman ang lagay ng taniman? Tanong ni Mang Berto. Wala naman pong nagbago, mataas din po yung damo dahil wala namang umaasikaso. San ho pala kayo galing? Mukhang pagod na pagod kayo ah. Tanong ni Pepe. Sa kabilang baryo, naimbitahan ako ng kumpare ko na magkatay ng baboy para sa binyagan. Eto nga pinabaunan pa ako ng ilang piraso. O paano? Mauna na ako ha. Papakuluan ko pa tong karne. Tugon ni Mang Berto. Ilang sandali pa umuwi na sila Pepe sa tahanan matapos ang pagsasaliksik sa lugar. Habang nakaupo sila sa bakuran, nakapagpahinga na sa mahabang paglalakad. Takot ka ba sa aswang, apo? Kung hindi, samahan mo ko mamayang gabi nang mapatunayan natin yung tapang mo. Wika ni Tata Ulong. Tinanggap naman ni Pepe ang hamon. Naganda na ito at hinasa ng maigi ang itak na balak niyang dalhin kinagabihan. Habang si Tata Ulong naman, nakikita niyang nagtatabako lang at naglalakad-lakad sa bakuran. Nagpapausok ito sa paligid habang nag-uusal. Kinagabihan nagtanong na si Pepe kung hindi ba sila aalis. Tumugon naman ng lolo na mag-antay lamang at kumalma. Pagsapit ng eksaktong 8:00 ng gabi, niyaya niya si Tata Ulong. Habang si Soledad naman, naiwan sa tahanan, pinagpahinga pa rin ang katawan. Lolo, saan po ba talaga tayo pupunta? Paikot-ikot lang tayo dito sa bahay eh. Akala ko ba tutugisin natin yung aswang? Tanong ni Pepe. Ngunit pinatahimik lang siya ni Tata Ulong at tumuro sa isang banda. Nagulat si Pepe nang makita na may nilalang na marahang gumagapang. Paakyat sa bubungan ng tahanan at sumisilip sa bintana. Nagulat na lang si Pepe dahil sa isang kisap mata. Nawala na sa tabi niya ang matanda at naroon na sa likod ng aswang. Walang kahirap-hirap nitong sinakal ang nilalang. Isinalya pababa ng bubungan. Lumundag ang matanda at tinuhod ang leeg ng aswang. Dahilan kaya nahirapang huminga ang nilalang. Sinakal ito ng matanda at pilit na itinulak sa sahig. Patuloy naman sa pagkawala ang aswang. Nakatulala lang si Pepe nang makita ang mga nangyayari. Hanggang sa nakahanap ng tiyempo ang aswang, nakawala sa pagkakasakal ng matanda dahil sa dulas ng katawan. Kaagad nitong sinugod si Pepe. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit, napigilan na ito ni Tata Ulong. Ano ka ba, Pepe? Hindi ito ang oras para maduwag. Nasaan ang tapang mo kanina? Kung hindi ka kikilos, pareho tayong mamamatay. Wika ni Tata Ulong. Nanginginig si Pepe. Nanlaki ang mga mata sa mga nasaksihan. Hindi makagalaw ang matanda. Malakas ang aswang at pilit pa rin itong pinipigil ni Tata Ulong na makalapit sa apo.
Nakangisi ang aswang na tila sigurado siyang mapapatay niya ang maglolo. Nilakasan ni Pepe ang loob. Kinuha niya ang itak at itinarak sa dibdib ng nilalang. Nawalan ito ng balanse at mabilis na dumistansya sa maglolo. Dahil sa tinamong pinsala, minabuti ng aswang na umatras at tumakas. Tinamaan pa ito ng palaso ng matanda sa bandang likuran. Malapit ito sa puso. Ngunit kahit ganon nakatakas pa rin ang nilalang. Nang mabawi ni Pepe ang lakas, tinangkapan nitong sundan ng aswang subalit pinigilan siya ni Tata Ulong. Tama na, Pepe. Sapat na ang pinakita mo ngayong gabi. Apo nga talaga kita. Nananalaytay sa dugo mo ang katapangan. Wika ni Tata Ulong. Pero lo, nakatakas po yung aswang. Paano kung balikan niya tayo? At saka bakit ba sinisilip niya yung bahay natin? Tanong ni Pepe. Kaya pala napapadalas ang pagbisita ng aswang, lalo na kapag mag-isa ang nanay mo. Naaamoy niya ang mahinang katawan ni Soledad. Alam mo po, bukod sa mga buntis at sanggol, paborito ng aswang ang may mga sakit at nasa bingit na ng kamatayan. Sinadya ko din talagang umalis kanina nang makumpirma ko ang hinala ko. Pero huwag kang mag-alala. Bukas, malalaman natin kung sino ang aswang. Wika ni Tata Ulong habang nakakbay sa apo at papauwi ng tahanan. Kinabukasan hindi nagkamali ang matanda. Kakilala ni Pepe ang aswang. Walang iba kung hindi ang katiwala nilang si Mang Tomas. Kumalat sa buong baryo ang pagkamatay ng katiwala ni Aling Soledad. Nakumpirma nila nang makitang may saksak ito sa dibdib at tama ng palaso sa likod. Hindi naman maintindihan ni Aling Soledad kung bakit nagawa nitong pagtangkaan ng buhay niya. Gayong naging mabuti naman siya kay Mang Tomas. Kalaunan, nalaman ni Pepe na nagkasagutan pala si Mang Tomas at Aling Soledad. Bumabali sana ng pera si Mang Tomas para sa pangpapagamot ng anak. Ngunit tinanggihan ni Aling Soledad. Hindi pinahiram dahil baon pa ito sa utang. Hindi naman namatay ang anak ni Mang Tomas. Ngunit nagtanim ito ng sama ng loob at nagawang kulamin si Aling Soledad. Ang buong akala ni Pepe dahil lang sa sakit sa puso. Ngunit nang magawa itong mapagaling ni Tata Ulong, saka nito napagpasyahang aswangin ang ginang. Inamin naman ni Tata Ulong na alam niya na ang lahat nung gamutin niya si Aling Soledad. Ngunit kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Ngunit ayon kay Tata Ulong, hindi iyon ang aswang na salot dahil mahina ito. Minsan nang nakasagupa ni Tata Ulong ang salot na aswang at mas malakas ito nang hindi hamak kumpara kay Mang Tomas. Ipinakita pa ng matanda ang peklat sa dibdib na gawa ng salot na aswang. Minabuti ng lolo ni Pepe na doon muna mamalagi at dahan-dahang turuan ang apo sa mga gawaing bukid maging sa panggagamot. Kalaunan, doon lamang nalaman ni Pepe na si Tata Ulong ay tanyag na berdugo ng mga aswang at salot. 3 dekada na ang nakakalipas. Wala na muling insidente ng pangaaswang ang nangyari sa lugar. Bumalik na ang sigla ng komunidad. Habang si Pepe naman, mula sa isang responsabling binata, nahubog ito bilang maginoo at magandang ehemplo sa baryo. Unti-unting naibangon nila ang kabuhayan at muling napaunlad. Lahat ng ito ay nagsimula. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Tata Ulong, ang matandang bertugo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan
na itago na lang natin sa pangalang Kulot. Taong 1991, probinsya ng Bicol. Araw ng Lunes bandang 7:00 ng gabi, kung kailan sarado na ang karamihan sa mga kapitbahay ni Kulot. Napalayas ito ng mga magulang dahil nagkaroon sila ng matinding sagutan ng ama. Hindi na nito nakayanan na palaging umuwi na wala sa sarili ang anak, o kaya naman na may merwisyo lang sa loob ng tahanan. Matagal na panahon na ang nakalilipas, magmula nang mapariwara ang buhay ng binata sa hindi malamang dahilan. Lalo pat lahat naman ng suporta ay nakukuha niya sa mga magulang. Hindi nila maintindihan ang nangyayari sa anak. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng binata dahil lumaki itong malayo ang loob sa mga magulang. Sa mga kabarkada lang niya na ilalahad ang totoong saloobin, lalo na sa matalik na kaibigang si Bibo. Simula pagkabata, ito na ang kasama ni Kulot kaya halos kapatid na ang turingan ng dalawa. Kaya naman ang gabing napalayas ng mga magulang, walang ibang napuntahan ang binata kundi ang kaibigang si Bibo. Ang kasama lang ng kaibigan sa tahanan ay ang ama at si Lola Karing. Hindi man kilala ang binata, naging bukas naman sa pagpapatuloy ang dalawa. Hindi naman abala ang trato ng mga ito sa binata, lalo pat nakakaangat sa buhay ang pamilya ni Bibo. Wala namang problema kay Kulot ang mga unang araw na paninirahan sa lugar. Naitanong naman ng ama ni Bibo kung ano ang nangyari kay Kulot, ngunit itinago niya ang katotohanan. Sinabing kaya siya umalis ng tahanan dahil sa pisikal na pananakit ng ama. Dahil wala sa sariling tahanan, kahit papano umiiwas muna si Kulot na lumabas at gumala. Sa tuwing niyayaya ito ni Bibo, kusa namang tumatanggi si Kulot. Lalo pat wala naman siyang ibang matutuluyan kung sakaling muling mapaalis sa bagong tinitirahan. Tuwing hapon naman, sumasama ito kay Lola Karing sa pagpapakain ng mga manok. Napakadami ng alaga na matanda kaya natutuwa si Kulot lalo pat mahilig rin siya sa mga manok. Nasa katapat lang naman na bakurang pinagtatambayan ng pamilya ni Bibo ang kulungan. Ngunit ayon kay Kulot, tuwing gabi na tumatambay doon, hindi niya halos makita ang mga alaga dahil karamihan sa mga ito ay itim. Isang araw, naiwang mag-isa sa tahanan si Kulot. Lumuwas ang buong pamilya ni Bibo ng probinsya para dumalo sa burol ng tiyuhin. Hindi na iba sa mga ito si Kulot, kaya ipinagkatiwala muna nila ang tahanan sa binata. Lalo pat halos 4 na araw din silang mawawala. Maayos namang iniwanan ng pamilya si Kulot. Lalo pat puno rin ang kusina ng mga pwedeng mailuto. Mahigpit namang binili ni Lola Karing na wag basta iwanan ang tahanan. Kaya hindi naman lumabas ng bahay si Kulot. Ayon sa binata, kakaiba ang bawat salita ng matanda dahil madali siya nitong napapasunod at napapaamo. Sa katunayan, sa ilang linggo pa lang na pananatili kina Bibo, unti-unti na nitong nabago ang binata. Ayon kay Kulot, para itong nagsilbing ina sa kanya. Ramdam ng binata kung papaano ito magmalasakit at mag-alaga na kailanman. Hindi niya naranasan sa sariling ina. Sa 3 araw na mag-isa sa tahanan hindi mapakali ang binata. Nagdesisyon na lamang ito na maglinis hanggang sa makaabot sa 1 kwarto kung saan tumambad sa kanya ang sandamakmak na mga itlog. Sa ibabaw ng isang malapad na lamesa, merong garapong gawa sa salamin. Bawat isa sa mga ito ay may mga nakaimbak na itlog. Sa parteng baba naman may isang manok na magkahalo ang kulay na itim at pula. Nasa loob ng kahon na tila nangingitlog. Sa katabi naman ay may isa pang kahon na puno ng mga itlog.
Sa pagtitig ni Kulot sa mga garapon, napapansin niyang bahagya itong bumubula. Ngunit hindi na niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Tanghalian na ng mga oras na yon, kaya nakaramdam na ng gutom at kumuha na lang ito ng 2 itlog galing sa kahon. Pumunta na si Kulot ng kusina para maghanda ng makakain at nang matapos, ipinagpatuloy na ang paglilinis. Buong maghapon na naging abala ang binata at bandang alas 5, napatakbo ito sa bakuran nang marinig na tumatawag si Bibo. Napaaga ang kanilang pag-uwi dahil kaagad na ilibing ang tiyuhin. Nagluto naman si Kulot na makakain ng pamilya. Matapos na makapaghapunan, kaagad nang natulog si Bibo at ang ama. Samantalang si Lola Karing naman ay nagpaiwan sa kusina. Habang naguhugas ang binata, lumapit dito ang matanda at paulit-ulit siyang tinapik sa balikat, kasabay ng abot-tengang pagngiti. Ayon kay Kulot, nang mga oras na yon nararamdaman niyang may kakaiba sa presensya ng matanda. Ngunit hinayaan na lamang niya ito. Nang sumunod na araw, alas 7 na nagising si Kulot. Pagmulat pa lamang ng mga mata, ramdam na niya ang sakit ng buong katawan. Kahit nahihilo, pilit itong tumayo at pumunta ng kusina. Naabutan niya ang pamilya na nag-aalmusal kaya nakisalo na rin ang binata. Habang nasa kainan, ilang beses niyang nakikita na nakatitig sa kanya si Lola Karing. Hindi man gaanong masigurado dahil sa hilo, napansin niya ang mga mata ng matanda. Nanlilisik ito at bahagyang ngumingiti na tila may sa demonyo. Ayos ka lang ba, Kulot? Parang matamlay ka ata. Mukhang nilalagnat ka eh. Kumain ka lang dyan. Tapos magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Kami na muna nila tatay ang bahala dito sa bahay. Wika ni Bibo. Nagpasalamat naman si Kulot at nang matapos, umalik na rin sa higaan dahil mas lalong lumalala ang nararamdaman. Kulot iho, papasok ako ha. Kailangan mong uminom ng gamot nang hindi lumalayang sakit mo. Wika ni Lola Karing habang dahan-dahang pumapasok sa kwarto ni Kulot. Dala ang isang botelya. Binuksan ito ng matanda sa harap mismo ng binata. Ganun na lamang ang pagduwal ni Kulot dahil napakabaho ng alingasaw ng amoy na tila nabubulok na itlog. Kahit anong pagtanggi sa matanda, hindi na ito naiwasan ng binata. Persahang itinutok ni Lola Karing ang botelya sa bibig ni Kulot. Para naman itong batang nagpupumiglas na mapainom ng gamot. Diretsong pumasok sa lalamunan ng binata ang lahat ng laman ng botelya. Kaya nang matapos, halos mamatay ito sa pagsusuka ngunit wala namang lumalabas sa bibig. Ayon kay Kulot, kung gaano kasama ang amoy ganon din ang lasa ng likido. Samantalang si Lola Karing naman, diretso nang umalis ng kwarto matapos yun. Sa paglipas ng ilan pang araw, imbes na gumaling mas lalo pang nangihina si Kulot. Iniisip niya na dahil ito sa araw-araw na ipinapainom ng matanda sa kanya, hindi na rin niya magawang kumontra dahil hindi na ito makabangon. Ganun na lang ang lungkot na naramdaman ni Kulot. Dahil magmula nang magkasakit hindi man lang siya dinalaw ng kaibigan. Tanging si Lola Karing lang ang pabalik-balik sa kanya sa silid. Isang gabi magmula sa kinahihigaan, natanaw ni Kulot ang bilog na buwan. Nagtataka ito sa sariling katawan dahil tila napakalakas niya. Dahil noong nakaraang araw ay halos hindi na niya makayanan pang makabangon. Napakatahimik ng kapaligiran at batid na tulog na ang mga kasama. Dahan-dahan itong lumabas ng bintana para tumakas. Wala na itong ibang naiisip kundi bumalik sa tahanan.
dahil nag-iiba na ang pakikitungo sa kanya na matanda. Samantala kung kailan isang kabig na lamang ng pinto ng bakuran para makalabas, bigla itong hinila ni Lola Karing. Ayon kay Kulot, napakalakas ni Lola Karing kaya hindi ito basta nakapalag sa matanda. Dinala siya nito sa likod na parte ng tahanan. Ngunit ang pinagtataka ni Kulot may isang napakalalim na hukay doon. Dahil sa mga nakita, mas lalo itong nanlaban sa matanda dahil baka doon siya ililibing ni Lola Karing. Nang makakuha ng tiyempo, sinuntok nito ng malakas ang matanda at sa napakabilis na paraan ay tinakbo ang daan pa uwi. Nang makarating sa tahanan, doon lamang niya naramdaman ang mga sugat sa paa na natamo. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi, iho. Pasok na dito. Alam kong kailangan mo ng tulong ko. Wika ng lolo ni Kulot na si Lolo Giro. Matagal na wala sa lugar ang matanda dahil may pinuntahan itong misyon sa kabilang probinsya. Si Lolo Giro ay dalubhasang albularyo at wala itong pinipiling lugar basta't may nangangailangan ng tulong. Samantala, ganun na lamang ang pagkagulat ng binata dahil biglaan ang pag-umi ni Lolo Giro. Ayon sa matanda, pansamantala lang siyang maninirahan sa lugar at magpapahinga muna ng ilang buwan. Nabalitaan ko ang paglalayas mo. Halos 2 linggo na rin ako nandito kaya nakakapanibagong wala ka. Bukas ka na magkwento. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Bukas ng umaga kailangan mong ilahad sa akin ang mga nangyari. Ligtas ka dito, apo. Hindi ka na mahahabol ng matandang babaeng yon. Dagdag ni Lolo Giro. Dumiretso na si Kulot sa kwarto ngunit nahirapan siyang makatulog. Bandang 4:00 ng umaga, lumabas ng kwarto si Kulot at kasabay na uminom ng kape si Lolo Giro. Habang inaantay na sumapit ang bukang liwayway, lahat ng mga nangyayari sa tahanan ni Bibo ay naikwento ni Kulot sa lolo. Yan ang naging kapalit sa pagiging suwail mo sa mga magulang mo. Diba? Kailangan mo rin sila. Tatapatin na kita, iho. Ang itlog na nakain mo, patibong yon galing sa aswang. Ang langis na paulit-ulit sa iyong pinainom para manalaytay ang yanggaw sa katawan mo. Kaya kung mapapansin mo, malakas ka kagabi hanggang ngayon. Dahil yon sa bilog na buwan, ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Pero sinisigurado ko sa iyo, iho, kapag nasinagang ka na ng araw, babalik sa panghihina ang katawan mo. Kilala ko ang tinatawag mong Lola Karing. Matagal na siyang perwisyo sa lugar na to. Kailangan mo magpahinga buong maghapon. Mamayang gabi, kakailanganin ko ang tulong mo. Tuluyan na nating puputulin ang pagpapalaganap ng lahi ng aswang na yan. Wika ni Lolo Giro. Dahil sa narinig hindi naman halos makapaniwala si Kulot. Lalo pat pamilya ito ng matalik na kaibigan. Hindi nagtagal nagpakita na ang araw. Kagaya ng sinabi ni Lolo Giro, muling bumalik ang panghihina ni Kulot. Dahil sa sobrang pagnanais na makabalik sa dati, sinunod niya lahat ng inutos na matanda sa kanya. Buong maghapon walang ibang ginawa ang binata kundi magpahinga. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ginising na ni Lolo Giro si Kulot at pinaghanda. Sa likod na parte ng tahanan kung saan nakaupo si Kulot, doon isinagawa ng albularyo ang ritual. Sa mismong harapan ni Kulot, naglagay ito ng 3 malalaking bato na magkakaharap. May ibinulong sa mga bato ang albularyo at hindi nagtagal. Narinig ni Kulot ang paghuni ng uwak. Sa malakas na boses, binanggit ng matanda ang dasal na kung tawagin sa salitang Bicol ay minatubot. Bago matapos sa pagdarasal, kumuha ng isa pang bato si Lolo Giro at binaon sa lupa ang pakong hawak. Walang ano-ano
May isang uwak na kusang dumapo sa isa sa 3 bato na magkakaharap. 3 beses hinipa na matanda ang ibon. Nag-anyong tao ito at walang iba, kundi si Lola Karing na tila maliit na paslit na nagmamakaawa. Ngunit hindi nagdalawang isip ang albularyo at kaagad nitong hinugot ang bolo na nakatali sa bewang at tinarak mismo sa puso ng matandang babae. Bigla itong naging itim na abo at kusa na lamang naglaho. Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay ang nilalang na yon. Hindi ka na makakawala sa sumpa hanggat buhay siya. Sa ngayon, ikaw naman ang gagamutin ko. Ito ang tatandaan mo, apo. Ang bolong gagamitin ko. Itago mo matapos kong patayin ang sisiw na makukuha ko sa'yo. Sa oras na sabihan kita, pumasok ka sa loob ng bahay. Kunin mo ito sa kamay ko at itarak mo sa puno ng saging sa tapat ng kusina. Kailangan, hindi ko yan makita hanggang sa muling pag-alis ko sa lugar. Wika ni Lolo Giro. Sumang-ayon naman ang binata at matapos yun, naghanda ng 2 lubid ang matanda. Itinali ito sa sanga ng 2 kahoy at binitin patiwarik si Kulot. Ayon sa matanda, kailangang nguyain ng binata ang dahon ng buyo kasabay ng pag-inom sa banal na tubig. Hindi naman nagdalawang isip pa si Kulot. Ipinasok na sa bunganga ang dahon at pikit mata itong inuya. Habang ginagawa yon, nakaramdam ng paggalaw sa tiyan ang binata at papunta sa bibig. Maya-maya pa, naisuka na ni Kulot ang lahat ng mga dahon ng buyo kasama ang itim na sisiw na wala ng buhay. Kaagad namang kinalagan ng albularyo si Kulot at naupo na sa tabi niya. Gamit ang bolo, pinagtataga ng matanda ang sisiw hanggang sa maging pira-piraso. Matapos yun, sinabihan na ni Lolo Giro na pumasok na sa loob si Kulot. Kaagad namang inagaw ng binata ang bolo sa matanda at tinarak sa puno ng saging. Nang matapos, tinago ito ng binata sa likod ng napakalaking aparador at dumiretso na sa silid. Nang gabing yon, hindi na nakipag-usap ang binata sa lolo. Nanatili ito sa loob ng kwarto at pilit na iniintindi ang mga pangyayari. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Nagkaroon rin ng kapatawaran sa pagitan ni Kulot at ng mga magulang. Ngunit nanatiling sikreto ng maglolo ang tungkol sa pagtugis sa nilalang na si Lola Karing. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, sinabi ni Lolo Giro na pupunta na ulit siya sa kabilang probinsya para tapusin ang iba pang misyon. Minungkahi ng ama ni Kulot na isama na muna ng matanda ang apo dahil baka makatulong ito sa pagbabagong buhay ng binata. Hindi naman tumanggi pa si Kulot, lalo pat dahil sa mga nangyari naging bukas ang isipan niya patungkol sa mga ginagawa ng lolo. Kaya naman ng sunod na pag-alis ng lolo kasama ang binata, pinayagan rin ito ni Lolo Giro na dalhin ang bolong binigay sa kanya dahil maaari itong magamit lalo na sa pakikipagpuno sa mga aswang. Ayon sa binata, ibang-iba ang buhay ng mga tao sa lugar. Halos lahat nabubuhay sa takot sa mga nilalang. Sa bawat araw na nakikita kung papaano nakikipagbuno ang lolo, nakabisa na rin ni Kulot ang mga ginagawa. Kaya sa mismong lugar na yon hinasa ng binata ang abilidad at gamit ng lolo. Sa paglipas ng ilang buwan na pananatili, dito lubos na naintindihan ng binata ang kalakasan at kahinaan ng mga aswang. Nagagawa na rin niyang sumagupa ng mag-isa at ayon sa kanya, nakakamangha ang kapangyarihan ng polo dahil kahit taplis lang, kusang namamatay ang nilalang. Paliwanag naman ng lolo, kaya ito naging makapangyarihan dahil sa ginamit yon sa sisiw na galing mismo sa katawan ni Kulot. Hindi talim ng bolo ang nakakapatay sa mga nilalang, bagkus ang kamandag na dala nito. Sa pagpapatuloy ng buhay ni Kulot,
Nang magkaroon ng pagkakataon na makauwi sa lugar, naging isa itong tagatugis rin ng mga nilalang doon. Maayos naman ang lahat hanggang sa sumapit ang isang insidente. Isang gabi, umuwi ng lasing ang ama ni Kulot. Nakuha nito ang gamit na bolo ng binata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, itinarak ito ng ama sa kaliwang paa niya. Kaya ng mismong araw na yon, naparalisa ang binata. Nagawa pa siyang madala sa iba't ibang albularyo, ngunit lahat ng ito, hindi nila nagamot ang binata at sinabing si Lolo Giro lang ang may kakayahang maibalik ito sa dati. Ngunit minsan mapagbiro talaga ang tadhana, dahil magmula ng araw na yon hindi na muli pang nagpakita si Lolo Giro. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang ama ng binata, ngunit hindi man makapagsalita si Kulot. Ipinapahiwatig naman itong pinapatawad niya ang ama. Nagpasya ang tatay ni Kulot na ibaon na lang sa lupa ang polo. Magpasa hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ng lupa ang ginamit na bolo, habang si Kulot naman ay nanatiling paralisado, lingid sa kaalaman ng nakararami. Galing ito sa kamandag ng bolo. Kwentong Bayan.